Ang legacy ni tatay, no drugs, no corrupt, pero lahat binalik mo lahat. Yan ngayon. Sobrang paghihirap na ng bansa. Stress na po kami dito sa Japan dahil nagpapadala po kami ng pera sa Pilipinas at walang nangyayari. Muli nagsama-sama ang Filipino community sa Japan para iparating ang kanilang hinaing sa kasalukuyang Philippine government. Itinaon ang peaceful protest dahil nasa Japan ngayon si PBBM. Si Guy Saito magbabalita. Mga isyu ng flood control projects at panawagan para sa transparency ang pangunahing agenda ng isang lawful assembly na inorganisa ng ilang Filipino groups dito sa Japan. Isinagawa ang aktibidad kasunod ng pagdating ni Pangulong Marcos Jr. para sa isang official visit. Hindi pinalagpas ng mga Pinoy sa Tokyo ang pagkakataon para iparating ang kanilang galit sa pamahalaan ng Pilipinas. Lalo pat nasa Japan ngayon si Philippine President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para sa isang 4-day state visit. Sa peaceful protest, kinontra ng Filipino community ang napabalitang pagsusulong ng Constitutional Assembly o CONAS para sa term extension ng kasalukuyang administrasyon, bagay na naunang inilahad ni Senator Amy Marcos. Sinisingil din ng mga Pinoy ang resulta ng flood control investigation. Karamihan kasi sa mga dumalo sa mapayapang protesta ay mula sa mga lugar sa Pilipinas kung saan palpak ang flood control projects. Sobra na po, BBM. Ang flood control na ninanakaw nyo, ibalik nyo na po. Sobra-sobra na po ang paghihirap. Marami na pong namatay. Ikinababahala rin ng mga Pinoy ang pagbabalik ng illegal na droga sa Pilipinas. Hindi raw kasi malakas ang anti-drug efforts ng Marcos Jr. government. Ang legacy ni tatay, no drugs, no corrupt, pero lahat binalik mo lahat. Yan ngayon. Sobrang paghihirap na ng bansa. Stress na po kami dito sa Japan dahil nagpapadala po kami ng pera sa Pilipinas at walang nangyayari. Sa pagpunta ni PBBM sa Japan ay lumabas ang resulta ng SWS survey kung saan ay tala ang negative 15 net satisfaction ratings nito. Kaya ayon kay former Undersecretary Lorraine Badoy, nakakahiya ang pagbisita ni PBBM sa Japan. Kakahiya. That's how I feel. Nakakaya, and pumaharap siya sa isang gobyerno na napakaayos, no? Isang gobyerno na may dangal, isang gobyerno na hindi nagnanakaw sa mga mamamayan nila at saka talaga nagsisilbi. Haharap siya sa isang prime minister na mahal ng mga Hapon, tapos siya ang trust rating niya -15. Batid rin daw ng mga Pilipino dito sa Japan ang pagkakaiba sa reception ni PBBM at ni former President Rodrigo Duterte. Parehas daw nasaksihan ng Japan Philcom ang pagtanggap kay Marcos at FPRRD na dumalo sa bansang Hapon noong 2017. Nakakahiya, no, na yan ang hinaharap na muka ng Pilipino, a person na alam ng buong mundo of ill repute, mapangit ang reputasyon. At nahihiya ako bilang Pilipino. Nung si PRRD yung pumupunta dito, ano siya, well accepted, highly respected, is beloved by the Japanese people and highly respected by the Japanese leaders, by the Prime Minister, si Shinzo Abe at the time. Samantala para sa Japanese UN Human Rights Advocate na si Shunichi Fujiki, mas marami ng mga Hapon ngayon ang nakakaalam sa tinawag niyang political persecution kay dating Pangulong Duterte. Si Duterte ay nakakulong ngayon sa ICC sa The Hague, Netherlands dahil sa kasong crimes against humanity, bunsod ng kanyang war on drugs. We are giving a lot of information in different direction, so probably the government will hear about that. And so they are now trying to hear more than before. So this humanitarian ground, yes, his age is very advanced and also physically it's getting worse than before. So we need to save him in some way. Patuloy din ang panawagan ni Mr. Fujiki sa ICC na pagbigyan ng hiling na interim release ni FPRRD at dalhin ito sa Japan para magpagamot. Magpapatuloy rin daw ito na makipagtulungan sa Filipino community sa Japan para ipaabot sa gabinete, mga mambabatas at sa mismong Prime Minister ng Japan ang kaso ni FPRRD. I have been talking with some of the politicians about this issue, and they are very much interested to hear about the issue. Binigyan din ng mga organizer ng layunin ng kanilang peaceful assembly ay hindi ang manggulo, kundi ang paghingi ng malino na sagot sa mga tanong na bumabagabag para sa karamihan ng Pilipino. Mula dito sa Tokyo, Japan, Guy Saito nag-uulat para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. SMNI News.